mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bakit nga ba may mga taong hindi makontento sa kanilang karelasyon? Mga tao na para sa kanila ay laro lang ang pakikipagrelasyon. Ngunit kapag naman nagkaproblema na, ay dun pa lang nila marirealize na mali ang ginagawa nila. At sa bagay na yon, ay pagsisihan man nila ang pagkakamaling iyon, ay huli naman na. Ako nga pala si Rochelle, isang call center agent. Isa akong babae na matatawag na happy-go-lucky, liberated, at party-goer. Kaya naman kadalasan ay makikita talaga ako sa mga kasiyahan, lalo na sa mga gimikan. Ngunit sa kabila nun ay tanggap ako ng aking nobyo. Pumapayag siya sa mga ginagawa ko, kahit pa nga magkalayo kami nito. May tiwala naman daw kasi siya sa akin, at alam niyang hindi ko daw iyon sisirain. Kaya naman, ayos lang sa kanya na nakikipag-inuman ako at gumimik hanggang gusto ko. Total naman ay hindi ako nawawala ng oras sa kanya sa tuwing tumatawag siya sa akin. Lalo na kapag kailangan niya ako, sa panahong tinatamaan siya ng init ng katawan. Halos 3 taon na kaming magka-long distance relationship ng aking nobyong si Philip. Pero sa kabila nun ay nasusurvive naman namin ang aming relasyon. Kumbaga nagkakaunawaan kami nito at natutugunan ang init ng bawat isa. Kahit pa nga magka-video call lang kami. Dahil para sa aming dalawa ay ayos na muna yon. Basta ang mahalaga ay nagagampanan namin sa isa't isa ang hinihingi ng aming mga nararamdaman. Ngunit sa kalaunan ay hindi pala ganun kadali yon. Lalo pat may mga nakikilala at nakakasama akong iba't ibang lalaki sa parting aking pinupuntahan. Na kahit anong kontrol ko sa aking sarili para labanan ang tukso, ay hindi ko pala makakaya. Kaya ang naging ending ay nakagawa ako ng pagkakasala na hindi alam ng aking nobyo. Well, bago naman ako pumatol sa tukso, ay ilang beses ko rin naman talagang pinigilan nun ang aking sarili. Kaya nga kahit nakikipag-party ako, ay dumidistansya talaga ako sa mga lalaki. Dahil ayoko ang dumating sa puntong hindi ko na mapigilan pa ang init ng aking nararamdaman. Ang kaso nga lang ay sadya yata talagang mahina ako. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan pa ang aking sarili na pumatol na sa lalaking noon ko lang din nakilala. Isang gabi, habang kami noon ay nasa isang bar ng aking mga kaibigan, ay mayroon kaming nakilala na isang grupo ng mga kalalakihan. Dahil nga sa palagi kaming nagpupunta sa ganong klaseng bar, ay sanay na kaming makipaghalumilo sa mga tao doon. Kaya naman, imbes na maingi sa mga kaangasan ng mga yon, ay in-entertain pa namin sila upang syempre kahit papano ay malibre rin kami sa mga drinks na iinumin namin. Nung gabing yon ay partner-partner kami na hindi ko alintanang may nobyo ako. At habang nakikipag-usap ako noon sa nagngangalang Renz, ay ramdam ko ang kanyang mga kamay na humihima sa aking braso. Nung una ay hindi ko naman iyon pinapansin, dahil alam ko na ang mga style niyang yon. Ngunit nang medyo tamaan na ako ng alak, ay doon na tila nag-init ang aking katawan, na para bang napapaso na ako sa bawat paghawak ni Renz. Nung mga sandaling yon, ay ramdam ko nang iba na ang tama ng alak sa akin.
Halos nag-aapoy na nga yata nun ang aking katawan, na para bang gustong may mangyari. Kaya naman, nang nagkaayayaan na kami nung mag-uwian, ay binulungan ko si Red, na siya namang ikinagulat nito. Talaga? Sure ka na sasama ka sa akin? Bulong din ito sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sige ka, ngayon lang to. Anya ko naman sa kanya. Siyempre gusto ko. So paano? Tara na? At baka magbago pa yung isip mo. Tugon na lang nito sa akin, sabay yaya na sa kanyang sasakyan. Kaagad naman akong sumakay sa kotse nito. At pagkatapos ay pinatakbo na niya yon. Nung mga oras na yon ay talaga namang nahihilo na ako. At hindi na alam kung saan ako dinala ni Renz. Basta naging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Hanggang sa makarating kaming dalawa sa tila isang motel. Nang mabuksan naman na niya ang pinto nun, ay akay-akay pa niya akong ipinasok sa loob. Pagpasok doon, ay doon na kami tila parang nakawala sa kural, na hindi na napigilan pa ang mga sarili. Noong mga sandaling yon, ay hindi ko na naisip pa na mayroon akong nobyo. Basta noong mga panahong yon ay ang tanging mahalaga lang sa akin ay mailabas ko ang init na matagal ko nang kinikimkim sa aking kaloob-looban. Oo nga't naglalaro rin kami ng apoy ng aking boyfriend na si Philip sa telepono. Pero para sa akin ay hindi sapat yon para sabihin na paligaya niya ako. Mas masarap pa rin kasi talaga yung aktwal. Yung nahahawakan, nayayakap, at syempre yung nahahalikan. Iba kasi ang feeling kapag ganon, kesa yung ini-imagine lang. Kaya naman sa unang pagkakataon na na-experience ko yon, ay talaga namang hinanap-hanap na yon ng aking katawan. Hanggang sa pumatol na nga ako sa iba't ibang lalaki na nakikilala ko lang. Wala namang kaalam-alam nun si Philip na ang nobya niya ay nakikipagsiping na sa ibang mga lalaki. Ganun pa man, kahit naman ako ay nakikipaglaro ng apoy sa iba, ay malinaw pa rin naman sa akin na kung hanggang saan lang kami nito. Kumbaga ba sa umpisa pa lang ay malinaw na sa amin ng guy na kung ano lang ang tanging habol ko sa kanya. At iyon ay nagkakaintindihan naman kami. Kaya naman pagkatapos ng milagrong ginawa namin yon, ay hindi na kami nito magkikita pa. Hanggang sa susunod ay iba namang lalaki ang aking sasamahan. Alam kong mali ang ginagawa kong yon. Pero hanggat hindi iyon nalalaman ni Philip, ay patuloy lang ako sa pagsama sa iba. Total naman ay nagagampanan ko pa rin naman sa kanya ang pagiging nobya ko. Bukod doon, ay nakikipagsabayan pa rin naman ako sa kanya sa paraang gusto niya. Ang kaso nga lang, ay hindi ko talaga mapigil ang aking sarili na hindi ko yon gawin sa iba. Lalo na't alam kong mas maligaya ako sa ganong pakikipaglaro. Subalit sabi nga nila ay walang masamang gawain ang hindi nakakarma. At sa kasamaang palad ay iyon nga ang nangyari sa akin. Kahit kasi anong pag-iingat ko sa pakikipagsiping sa ibang mga lalaki, ay nabuntis pa rin ako ng mga ito. At ang masakit pa doon ay hindi ko alam kung sino ba talaga ang ama sa kanila. Hindi ko naman iyon masabi sa aking nobyo, lalo na sa aking pamilya, dahil alam kong itatakwil ako ng mga ito. Sapagkat ang alam nga nila ay nasa ibang bansa ang aking boyfriend, kung kaya't hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanila ang nangyari sa akin.
Wala pa nga akong idea noon na bigla-bigla na lang palang darating si Philip at pupunta ito sa bahay namin upang mag-propose na sa akin. At nung mga oras na yon ay hindi ko talaga alam ang aking gagawin. Lalo pa nga nang sabihin nitong nakaredy na daw ang lahat ng mga kakailanganin namin. Bakas naman sa mukha ng aking pamilya ang sayang nararamdaman nila. Ngunit ako ay parang itinulos lang noon sa aking pagkakatayo. Dahil hindi ko talaga alam noon ang isasagot ko. Gusto ko nung umoo kay Philip. Pero paano ang nasa sinapupunan ko? Paano kung malaman niya ang mga pinaggagawa ko nung wala siya? Malamang ay kamuhian lang niya ako. Kaya naman kahit masakit para sa akin na mawala si Philip, ay hindi ko tinanggap ang proposal niya. Alam ko kasing hindi ko deserve ang lahat ng pinaghirapan niyang yon. Dahil hindi ako naging mabuting nobya sa kanya. Ganun pa man, labis ko namang pinagsisisihan ang panlulokong ginawa kong yon. Dahil nawala siya sa akin. Pero sa isang banda, ay may mabuti rin naman akong nagawa para sa aking sarili. At iyon ay kahit nagalit man silang lahat sa akin, ay pinanindigan ko pa rin namang palakihin ng mag-isa ang aking anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Rochelle at ito ang kwento ng buhay ko.